Good morning guys. Magre-react ako guys sa ah, ano ba 'yon yung lumabas na finding nakita ko sa ibang vlog yung nangyari sa dalawang OFW na magkayakap guys na natagpo ang patay. Ayan. Bali nung nakaraang linggo pa yata to. Nakaraang linggo. After ano na yata to eh. Basta halos isang linggo na ng New Year. Yun, nakita ko sa ibang vlog guys na autopsy na yata yung yung magkalaguyo, parang lason raw ang nakita. Tapos nakita ko doon kung totoo man yung mayroong tumawag doon sa isang vlogger na parang nilason ng babae yung lalaki. Nilagyan na lang raw ng lason yung ininom nila na sadiki. Ayun. Grabe no. Pero ewan ko kung maniniwala kayo kasi kung paano niya nalaman, 'di ba? O baka yung mas malapit sa kanya ang nagkwento. Yan, pero wala na. Wala na, tapos na. Patay na rin silang dalawa. Ano na naman ang magiging lesson natin nito mga ka-OFW? Ayan, lagi ko naman sinasabi sa inyo sa 12 years ko na dito, meron at meron talaga ditong magkakalaguyo. Sabihin natin legal, illegal, kabit, kahit ano pa. Mga uri ng love, nandito na, guys. Ayun, di naman ako nagmamalinis. Nakikita ko yan. Nangyayari yan dito. So, hindi naman natin mahawakan bawat tao, bawat istorya ng tao, kung ano na lang naobserbahan natin, di ba? Ang nakikita ko dyan, sabi nga doon base sa vlog na umuwi yata, gusto na yata umuwi ng babae pero ayaw nung lalaki. Ayun. Tapos, na-find out pa na may mga anak yung lalaki sa Pinas tapos yung babae yata meron rin. So, mahirap. Mahirap talaga. Kung nagkaluguyo sila dito. Dito sa Riyadh ba yun? Nakalagay doon. Dito raw nangyari Riyadh, Saudi. So, ang may papayo ko na lang, doon pa lang sa nakuha na ng nung alak, bawal lang kasi yun guys eh. Alam nyo kasi dito, bawal pa rin yung alak. Kaya ingat-ingat na lang. Tapos, mali pa rin yun. Lalagyan mo ng lason o ano. Mali pa rin. ba? Diba? Kahit sabihin mong yung illegal kayong dalawa, bakit mo naman na anuin yung tao? O pares na kayo. Parang nangyari nun, pares na sila nag, nagtapos ng buhay eh. Diba? Kawawa naman. Ang kawawa doon yung mga naiwang pamilya. Although hindi na natin maano yung mga puso nila kung talagang nagmamahalan sila ng illegal o legal, kasama na yun sa mundo eh. So, ang aral na lang dito, nakikita ko, mag-ingat na lang. Yung maging formal na lang sa mga ginagawa. 'Di ba? Bakit dahantong pa sa mga ganon, 'di ba? Alam nyo kasi, lalong-lalo na sa mga babae tapos ang liliit pa raw nung anak nila both side. Alam mo, lalong-lalo na yung mga anak na maliliit. Alam ko talagang yung babae, kitang-kita ko yan, or sa lalaki stress na stress sila. Kasi ang hirap. Once na yung anak mo, sabihin nga natin high school pa baba, elementary, kinder, ganun pa anak mo na iwan. Ang hirap pa niyan guys. Totoo yan. Ang dami kong nakitang mga OFW na hirap-hirap sila sa buhay. May nakikita na naman akong OFW. Pag tapos na yung anak nila college, doon na lang sila naaluan sa buhay. Easy go lucky na lang sila. Yun ang mga kwento nila sa akin. Easy go lucky, kaya nilang gawin. Sasabihin lang nila, wala na akong problema, Rex. Tapos na lahat ng mga anak ko.
ano na ako ngayon, parang old na. Doon pa lang sila nagsisimulang maging maaluan yung buhay. Yun ang mga kwento sa akin, guys. Pero pag maliliit pa, ang hirap niyan, sasabihin ko sa iyo. Tapos mangdadamay ka pa. Kaya ako minsan noon, pag may nakilala ko, maliliit pa yung anak. Pwede, tutulong ako kaunti, pero sasabihin mo makikiano ka, wag. Wag na. Kasi nagdadagdag ka lang ng problema sa kanya. Kung pwede, kaibiganin mo lang. Wag kang magpakitang motibo. Tulungan mo lang. Ganun lang. Kasi mahirap yan, guys. Totoo. Pag may mga responsibilidad kayo maliliit na anak, okay lang yung gawin nyo kung wala kayo both side. Wala kayong anak. Pares kayo single. Parehas kayong matanda. Wala na kayong mga binubuhay. Yun. Di ko sinasabing 100% pero nasa inyo na yun. Yun lang mapapayo ko, guys, bilang ka-OFW. Bye-bye.